Isa pong pinagpalang Biyernes ng gabi sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid, diyan sa Alcor. Pinupuri ko po ang Panginoon dahil sa maraming mga pagpapala na patuloy niya pong pinagkakaloob sa atin. Kasama na po yung safe journey back sa Qatar ng ating pong mga mahal na kapatid, sina Brother Gabi, Sister Mary Ann, at saka si Gab. Purihin po ang Panginoon sa matiwasay at maluwalhati pong paglalakbay nila pabalik diyan sa Qatar. At siyempre pa, nagpapasalamat po tayo sa patuloy na pagdudugtong ng Panginoon sa ating mga buhay. At ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa patuloy pong paglakas ng aking pangangatawan. At nagpapasalamat po ako sa inyo mga kapatid ko, sa ating Panginoon, sa inyo pong mga panalangin na patuloy ninyong pinapailanlang sa ating mahal na Diyos para po sa kagalingan ng inyong lingkod at ng ating pa pong ibang mga kapatid na patuloy nating idinadalangin sa ating Panginoon na pagalingin sila at bigyan ng full and fast recovery. Atin pong itutuloy yung ating pinag-uusapan tungkol sa knowing the real gospel. Ayan. Kung inyo pong natatandaan, nakaka-anim na yugto na po tayo. Ibig sabihin, 6 na sermon na po ang ating naibibigay patungkol po dito sa series na ito ng ating pag-aaral tungkol sa tinatawag nating Ebanghelyo. At bilang ripaso po, alaala ko lang muli sa inyo na ang tinatawag po ng banal na kasulatan, lalo na ng New Testament na Ebanghelyo, ay walang iba po kundi ang pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, yung kanyang sakdal na buhay, para po tayo ay maging matwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang substitutionary obedience and righteousness para sa atin. At yung pong kanyang kamatayan bilang bayad sa ating mga kasalanan. At siyempre pa po, yung kanyang muling pagkabuhay na nagpapatunay na yung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristong pagtubos sa atin sa mga kahilingan ng Diyos na hindi natin maipagkaloob sa Kanya, ay tinanggap po talaga ng Diyos Ama. Alright? At tayo ay nagagalak na itong balitang ito, mabuting balita ng ginawa na pagliligtas ng ating Panginoon sa atin, ay nakarating po sa atin. At tayo naman po ay sumampalataya dito sa tinatawag nating Ebanghelyo. Yan po ang Ebanghelyo. The gospel is Christ's incarnation or becoming a man, His perfect life for our justification before God, at yung kanyang death as penalty for our sins, and His resurrection as evidence of God's acceptance of what Christ has done for us. Yan po yung gospel na tinatawag natin. At lahat po ng katotohanan ay kailangan pong makita natin ang kaugnayan diyan sa tinatawag nating mabuting balita na yan. Okay? So nasa pampito na po tayo. At ngayon po ay pag-aaralan natin itong the gospel and its universal and particular effects. Ang Ebanghelyo po ay merong universal. Pag sinabi natin universal, ito po ay pangkalahatan o para sa buong sangkatauhan. Okay? O para sa buong mundo, para sa buong mga nilalang ng Diyos dito sa mundo, lalong-lalo na po yung kanyang nilalang na tao. At meron pong pangkalahatang epekto yung nangyari po sa ating Panginoong Jesucristo, yung pagdubos niya sa atin.
Meron pang kalahatang epekto yan sa sanlibutan. At meron din pong particular. Ibig sabihin, ito ay hindi pangkalahatan, kundi meron pong pulutong ng mga tao na meron pong pakinabang na special, right? Special na pakinabang doon po sa tinatawag nating ebanghelyo ng ating Panginoon. Okay, ang ating pong key passages ay masusumpungan po natin. Ayan, nandiyan sa 2 Corinthians chapter 11 verses 3 and 4. Ang sabi po diyan, palagay ko po nagkamali yung yung pagkaka-type ko po. Ito pong babasahin ko po sa inyo key passages natin ay masusumpungan sa Romans 5:18 po at 19. Ayan, Romans 5 po yan, hindi 2 Corinthians. Kuminsan po yung pagta-type, malamang na ito po ay galing sa isang verse na 2 Corinthians pero hindi ko na po napalitan. Alright, Romans chapter 5 verses 18 and 19. Ito po ang sinasabi, so then, as through one transgression, ang ibig po sabihin ito, ito yung transgression ni Adam. Yung one transgression ni Adam. There resulted condemnation to all men. Ang naging resulta po nung pagsalangsang ng isang tao na si Adan, ang resulta po noon ay kahatulan para sa lahat ng tao. Ibig sabihin, yung lahat pong taong manggagaling kay Adan ay nahatulan na po ng kamatayan. So, yun po ang masamang balita. Nasa pamamagitan ng isang pagsalangsang ni Adan. Ang naging resulta nito ay condemnation po o kahatulan sa lahat ng mga tao. Walang exception po ito. Basta nanggaling ka kay Adan, right? Lahi ka ni Adan, walang exception po ito. Ikaw ay condemned na. Okay? Hindi dahil sa ginawang pagkain ni Adan, kundi dahil po sa naging resulta ng pagkain niya, nagkaroon po tayo ng sinful nature. Tulad po nung nangyari kay Adam, nung siya po ay kumain ng pinagbabawal na bunga, dalawang bagay ang nangyari sa kanya. Yung kanya pong katawan na hindi namamatay, yung immortal na body niya, ay nagkaroon na po ng kamatayan. Naging mortal na siya. From being immortal, Adam became a mortal human being, subject to death. At hindi lang po yung kanyang physical na pangatawan ang naapektuhan po nung kanyang disobedience. Ang naapektuhan din po ay yung kanyang spiritual nature. Dati po siya ay sinless, pero nung magkasala na siya po ay naging sinful. From being sinless to now being sinful. At dahil po ang creation design ng Diyos ay yung kung ano ang uri mo ay magpuproduce ka rin ng ganong klaseng uri. Therefore, mula nung maging mortal si Adam at maging sinful si Adam, lahat po ng manggagaling sa kanya ay magiging katulad niya. Its kind will produce after its own kind. So si Adam, mortal, namamatay ang katawan niya, at meron siyang sinful nature, sinner siya. So yung lahat ng manggagaling sa kanya po ay merong mortal na katawan, kaya nga po namamatay tayo. At meron din po tayong sinful spiritual nature. Yan po ang namana natin kay Adam. Hindi po tayo na-condemn dahil si Adan ay sinasagot natin na para bang tayo ang kumain ng ipinagbabawal na bunga. Hindi po. Ang nadamay tayo sa resulta po nung ginawa ni Adam. Yung resulta ng kanyang paglabag sa kautusan ng Diyos na ipinag-utos sa kanila,
nangyari po na yung kanyang immortality ay naging mortal siya at yung kanyang pagiging sinless, naging sinful siya. At kung ano po yung naging katatayuan ni Adam na siya ay mortal human being at sinful human being, lahat po ng manggagaling na tao sa kanya ay ganun din po ang magiging kalagayan. Dahil itinakda ng Diyos, each kind shall produce after its own kind. Okay? So, kaya na-condemn tayo, lahat ng tao, walang exception. Pero ito po, ang mabuting balita. Even so, through one act of righteousness, at ito po yung righteousness, ang one na tinutukoy dito, yung unang one, si Adam, one transgression. Ito naman, one act of righteousness, one, yung act ni Jesus Christ yan. Ang one dyan, yung pangalawang one ay walang iba kundi si Jesus Christ. One act of righteousness, there resulted justification of life to all men. At dahil po dun sa one act of righteousness ni Jesus Christ, ang sabi po dyan, ang resulta niyan ay ang pagiging matwid ng Diyos. Actually, ang pagiging matwid ng Diyos para yung human life po ay manatili sa lahat ng tao. Ibig sabihin, makatwiran ang Diyos na kahit na lumabag si Adam, right? Hindi niya pinuksa ang tao, right? Dahil meron pong one act of righteousness na gagawin itong ating Panginoong Jesucristo para sa atin. Ayan. At the same truth po ay inulit dito sa 19. For as through the one man's disobedience, si Adam na naman yan, the many were made sinners. Yung pong many dito ay yun din po yung all men doon sa verse 18. So, the many were made sinners. Okay? Even so, through the obedience of the one, si Jesus Christ yan, the many will be made righteous. So, yan po ang epekto ng nangyari kay Adan at yun naman pong ginawa ng ating Panginoon para naman sa atin. So, yan po ang ating key passages na ating pong bibigyang paliwanag sa kabuuan po ng ating message ngayong gabi. Tayo po muna ay humiling ng patnubay ng banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral na ito. Dakila naming Diyos sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga nagdaang araw na kami po ay nakaranas muli ng inyong pag-iingat, ng inyong mga probisyon, ng inyong pong katapatan sa inyong mga pangako sa amin. Maraming salamat na sa gabing ito ay makakapag-aral po kami ng inyong mga banal na kasulatan, bagamat kami po ay physically magkakalayo, gayon din naman Panginoon kami sa oras na ito, in real time, kami po ay nagkakaisa sa isip, sa diwa, sa espiritu ng pagsamba sa inyo. Amin pong hinihiling ang patnubay ng banal na espiritu sa amin pong pag-aaral na ito at harinawa Panginoon na siya ang umakay sa amin sa mga katotohanan na ibig niyong ihayag sa amin sa gabing ito. Palayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, pati na po yung aming mga kapatiran na makikinig at makikinig online sa mensaheng ito. Pagpalayan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, at mangusap ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ipagpatawad, Ama, ang aming mga pagkukulang at pagkakasala sa inyo. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ito po yung ating mga pag-aaralan sa ating pong sermon ngayon. Aking pong bibigyan ng paliwanag yung tinatawag nating universal effect ng gospel
o yung life, death, resurrection ni Jesus Christ para po sa ating kaligtasan. Atin pong bibigyan ng paliwanag yan. Ano yung ibig natin sabihin na universal effect ng gospel, right? At siyempre pa, titingnan din po natin yung tinatawag nating particular effects ng gospel para sa isang pulutong ng mga tao. Hindi po ito para sa lahat, right? Hindi ko po pinaniniwalaan yung tinatawag nilang universalism, yung paniniwala na lahat ng tao ay maliligtas at pupunta sa langit at wala pong pupunta sa impyerno. Yan po ang paniniwala ng ibang mga Kristiyano, right? Lalo na po yung Jehovah Witnesses. Okay? Yan po ay isang paniniwala nila, yung universalism. Pero malinaw po ang banal na kasulatan na merong langit na pupuntahan ang mga tao at meron din pong mga taong pupunta sa tinatawag nating dagat-dagatang apoy. At sabi nga, there is heaven to gain and a hell to shun. So, pag-uusapan po natin ngayon yung effect ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo sa sangkatauhan. Right? Ano ang universal effect nito sa sangkatauhan? Yung pong tinatawag nating mankind, humankind. Right? Meron pong malaking effect yung ginawang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa propagation po at sa pananatili po ng human life dito sa lupa. Now, ang isang katanungan, sa kabila po ng pagsuway ni Adan at sa malinaw na banta ng Diyos sa ating mga naunang ninuno, nasa sandaling sila po ay kumain sa ipinagbabawal na bunga, sila ay tiyak na mamamatay. Ang sabi po sa banal na kasulatan, in the day that you eat thereof, you will surely die. Pero nanatili po ang pagdami ng tao at ang buhay ng tao dito sa mundo. Ano ang nangyari? Bakit hindi sila namatay? Tulad ng sinasabi ng banta ng Diyos sa kanila. Alright, so pag-uusapan po natin na ang Diyos ay makatwiran para po pahintulutan niya na manatili ang buhay ng tao dito sa mundo sa kabila po nung ginawa ni Adan at ni Eva na paglabag sa kanyang kautusan. Right? At ito ay dahil lang po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristong pagtubos. Yun lamang po ang dahilan kung bakit nagpatuloy pa ang buhay ng tao sa mundong ito sa kabila ng paglabag ng ating mga unang magulang. Right. At pangalawa, the continuance of human life is a universal but temporal effect of the gospel of Christ. Pangkalahatan po ito dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, nanatili po ang buhay ng tao dito sa lupa. Ibig sabihin, may mga taong patuloy pang nabuhay hanggang umabot nga sa panahon natin ngayon. Tayo ang mga taong buhay. Dapat malaman natin na ang ating pong pagsulpot dito sa mundo ay utang po natin dahil sa ginawa na pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kasalanan. Tandaan natin, yung sinabi ng Diyos kay Adan, sa araw na kayo ay kumain niyan, tiyak kayong mamamatay. Pero nagpatuloy pa rin ang buhay ng tao dito sa mundo. At yan ay dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So the continuance of human life dito sa lupa is a universal, pangkalahatan po. Ibig sabihin, bawat taong lumabas dito sa mundo, isinilang dito sa mundo, yan po ay temporal na effect nung ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag nating Gospel of Christ. And then, pag-aaralan po natin, yung eternal life, hindi po pang-universal ang eternal life. Ito po ay particular effect of the gospel of Christ. Doon lang po sa mga
sasampalataya sa Kanya. Tandaan natin, yung universal effect, yung temporal effect, ay yung temporal life ng mga tao dito sa mundo. Pero ang eternal effect naman po, right, ng ginawa ni Jesus Christ ay ang eternal life. Para naman po doon sa hindi pangkalahatan, hindi lahat maliligtas sa eternal life, kundi doon lamang po sa sasampalataya sa ating Panginoon. Okay, eto na po. The continuance of human life. Continuance of human life is dependent on man perfectly obeying the will of God. If man does not obey perfectly, he dies. Yan po ang kwan. Malinaw na katotohanan. Ang sabi po dyan sa Genesis 2:17, but from the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat, for in the day that you eat from it, you will surely die. Now, Adam and Eve were allowed to live temporarily because Christ guaranteed satisfaction of that death penalty. Kaya nga po si Jesus Christ ay tinawag na kordero na pinaslang mula pa sa foundation o sa pagkatatag ng sanlibutan. Ito po ay creation. Ha? Sa panahon na kaki-create pa lang ng mundo, ang ating Panginoon ay lamb o kordero na pinatay mula pa doon sa foundation of the world. Ang sabi po dyan, all who dwell on the earth will worship Him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yun lamang po ang gusto kong idiin dito, hindi yung mga nauna, hindi po natin pag-aaralan yan. Ang gusto ko lang pong idiin dito, yung Lamb ay pinaslang o pinatay mula pa sa pagkatatag ng mundo. At ito po ay ibig sabihin, yung pasimula pa lang ng mundo. Nung magkasala si Eva at Adan, inako na ng Panginoon ang kanilang kasalanan at mamamatay ang ating Panginoon. Now, sabi ko nga, dahil ang Diyos ay eternal, hindi siya sakop ng time, right? Kaya nung akuin ng ating Panginoong Jesucristo, nung panahon na yon na nagkasala si Adan, ay parang namatay na rin siya. Although, lilipas pa ang 4,000 years bago dumating si Jesus Christ dito sa mundo. Right? So, yan po ang kwan. Kaya hindi sila namatay dahil meron pong umako kaagad ng kanilang kamatayan. Walang iba, kundi ang ating Panginoon na itinuring na kordero na pinatay mula pa sa pagkatatag ng sanlibutan. Sabi po dyan, so then as through one transgression, ito po yung transgression ni Adam, there resulted condemnation to all men without exception. Right? Kahatulan po para sa lahat ng tao without exception. Even so, through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. Hindi po ito yung justification na aariing ganap ang tao sa harap ng Diyos. But this is justification of life to all men. Ang ibig sabihin ito, dahil po doon sa one act of righteousness ni Jesus Christ, yung kanyang buhay na sakdal, na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang resulta po noon ay napaging matwid po ang Diyos na papanatilihin ang buhay ng tao, lahat ng tao dito sa mundo. Mananatili po, magkakaroon ng temporal life ang tao dito sa mundo. Bagamat karapat dapat sana nung araw rin na yon na sumuway si Adam, nung araw na rin na yon, pwedeng pinutol na ng Diyos ang human life at wala na pong naging anak sina Eva at Adan, right? Dahil ano pang mangyayari? Pag pinatay na sila ng Diyos doon, dahil in the day that you eat thereof, you will surely die. Ano pang mga tao ang lalabas kung yung dalawang panggagalingan ng mga tao ay patay na dahil sa kanilang pagsalangsang? So, pero dahil nga sinalo sila,
Ginarantya ng ating Panginoong Jesucristo, yung lamb. Ginarantya na siya ay mamamatay para sa kasalanan nito. Right? The wages of sin is death. Sinigurado niya na may kamatayang ilalapat at siya po yung tatanggap ng kamatayan na yon. Right? Kaya Jesus Christ is the Lamb slain from the foundation of the world. At dahil po doon, naging makatwiran ang Diyos na pahabain pa ang buhay ng tao dito sa lupa. Marami pang tao ang lalabas dito, right? At magpapatuloy po ang human life dito sa mundo. Yan po ay dahilan sa one act of righteousness na walang iba kundi yung righteousness na ginawa ni Jesus Christ para sa atin. So human life continued after Adam's sin only because of Christ. Kaya may mga tao pang nagsulputan dito po sa mundo. At kasama na tayo ngayon doon. Ang dahilan po ay the one act of righteousness na ginawa ni Jesus Christ para po sa atin. Naging makatwiran ang Diyos dahil sa ginawa ni Jesus Christ para sa lahat ng tao. Naging makatwiran ng Diyos na papanatilihin ang buhay ng tao dito sa sanlibutan. Okay. Ngayon, dapat din po nating malaman na yung tinatawag na spiritual death, hindi po yun ang death na winarningan sina Eva at saka si Adan, na sa sandaling kayo kumain yan, kayo'y mamamatay. Hindi po spiritual death yun. Right? Kasi ang sabi ng iba, namatay daw ang tao spiritually. Right? Hindi po spiritual death. Hindi lang spiritual death ang banta ng Diyos. Kundi, the wages of sin is death. Ang ibig sabihin po niyan, eternal death. Right? The soul who sins shall die. Ito pong death na ito ay eternal death po ito. For the wages of sin is death. Right? Hindi po ito yung death na temporal dahil naging mortal si Adam. Hindi po ito yung death na tinatawag na parusa ng kasalanan. Ang katotohanan po niyan, si Kristo lamang po ang nakatikim nitong the wages of sin is death. Si Kristo pa lang po ang nakatikim niyan. Ang sabi nila, may mga tao ng pinaparusahan sa impyerno dahil sa the wages of sin is death daw. O yan na. Yun yung kabayaran ng kasalanan. Alam niyo po, hindi po totoo yun. Alright? Iisa pa lang pong tao ang nakatikim talaga ng the wages of sin is death. Iisa pa lang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Alright? Kung titingnan po ninyo, isa pang pag-aaral ito, pag-aaralan po natin ito, the gospel and yung pong tinatawag nating death, pag-aaralan natin yan. Hindi po yung spiritual death ang parusa sa kamatayan, sa parusa sa kasalanan. Dahil kung spiritual death ang parusa sa kasalanan, di lahat tayo ang nagbabayad ng ating kasalanan. Right? Bakit? Dahil naging spiritually dead tayo lahat mula nung magkasala si Adam. Every man born dito sa mundong ito is spiritually dead. Right? Ibig sabihin, kung hiwalay tayo sa Diyos. At sabi nga ni Psalmista David, I was shapen in iniquity and in sin did my mother conceive me. So separated ka na. Doon ka pa lang sa sinapupunan. Separated ka na sa Diyos dahil sa sinful nature na pinamana sa atin ni Adan. So hindi po yung spiritual death natin ang bayad ng kasalanan. Wala pa pong nakakatikim ng bayad sa kasalanan maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? And because of what Jesus Christ has done, because of His perfect obedience as man's substitute before God,
man has been saved from immediate extinction and it's given hope to live eternally. Yan. In a way, God imputes the righteousness of Christ upon the whole world on a temporal basis. That is why mankind is not destroyed. Kaya hindi po napuksa ang sangkatauhan, bagamat nagkasala na si Eva at si Adan, dahil sa ginawang pagtubos ng ating Panginoong Kristo. Ito po ang sabi sa 2 Corinthians 5:19, that is, God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Tingnan niyo pong mabuti. Ang sabi po diyan, God was in Christ, reconciling the whole world to himself. Not imputing, hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga pagsalangsang. Ibig sabihin, hindi binibilang sa kanila yung pagsalangsang dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Right? Inireconcile by His death, Christ reconciled the world to God. Okay? So, meron tayong temporal life ngayon. Ito po yung tinatawag nating universal effect ng ginawa ni Jesus Christ. Universal effect ng gospel, yung pananatili ng buhay ng tao dito sa lupa. Kaya po may temporal life tayo dito. Lahat ng tao na lumabas dito sa lupa, nagkaroon sila ng temporal life dahil lang po sa ginawa ng ating Panginoong Kristo. Kilalanin man nila o hindi. Right? Hindi nagbabago ang katotohanan. Na kaya po lumawig pa ang buhay ng tao dito sa lupa. Bagamat nagkasala na ang ating mga unang magulang. Hindi po hinayaan ng Diyos na maputol na ang lahi ng tao, kundi pinayagan niyang magpatuloy ito dahil lamang po sa kordero ng Diyos na pinatay mula pa ng itatag ang sanlibutan. Okay? So yan po ang dahilan kung bakit may continuance ang human life. Now, ang sabi po dyan sa 1 Timothy 4:10, for to this end we both labor and suffer reproach because we trust in the living God. Itong living God na ito ay ano po? Who is the Savior of all men? Savior siya ng all men, especially of those who believe. Yan. Savior sila, Savior ng lahat ng tao ang Diyos temporarily. Ibig sabihin, lahat po ng tao ay mayroong temporal salvation. Na ang ibig sabihin, meron po tayong temporal life dito sa mundo. Right? Yan po yung tinatawag nating temporal salvation na natamo ng lahat ng tao. Natamo ito ng lahat ng tao dahil sa ginawa po ng ating Panginoon Kristo. Kaya ang Diyos ay Savior of all men. Pero meron pong dito, magandang balita rito, especially of those who believe. Ang ibig po sabihin ito, special. Right? Bakit special? Dahil yung pong mga sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, hindi lamang po temporal life dito sa mundo ang matitikman nila. Matitikman din po nila ang eternal life sa susunod pong mundo. Right? Kaya nga sabi po sa atin sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ito po yung particular na effect ng ginawa ng ating Panginoong Kristo, ng gospel sa mga tao na sasampalataya sa Kanya. Hindi lamang mararanasan nila ang temporal life dito sa lupa, meron po rin silang eternal life, everlasting life sa langit na bayan. Okay? At sabi pa rito, but these are written, yung mga sinulat ni Apostle John, yung kanyang aklat sa John, these were written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing
you may have life, eternal life yan, in His name. Okay? The only reason the Bible gives why many will not make it to heaven but will perish in the lake of fire is because they did not believe in Christ. Okay? Either implicitly or explicitly. Sa susunod, ipapaliwanag natin yan. Ang ibig sabihin ng implicit faith, right? Yung mga tao pong sumunod sa udyok ng banal na espiritu, hindi nila nakilala ang ating Panginoon Kristo. Pero kung ano man yung udyok ng espiritu sa kanila, yun po ay kanilang sinunod, right? Yun po ay nangangahulugan na meron silang implicit faith. Hindi po hayag na na pananampalataya. Yung mayroong explicit faith, yung naipangaral na sa atin si Jesus Christ at yung ginawa niyang pagtubos at tayo po ay nanampalataya. Yun po ang tinatawag nating explicit na faith. Hayagan na pananampalataya. Naipangaral sa atin ang Ebanghelyo at tayo po'y sumampalataya. Yun po ang tinatawag na explicit faith. Yun namang implicit, hindi nila narinig yung Ebanghelyo, pero yung sumunod sila doon sa tinatawag na yung budhi nila, right? Yung kanilang inherent knowledge of good and evil, sinunod nila yung good, iniwasan nila yung evil, yun po ang tinatawag nating may implicit faith. Hindi man nila narinig ang tungkol sa ating Panginoong Kristo. Okay? Hindi sila hahatulan ng Diyos doon sa hindi nila narinig, kundi kung ano yung alam nila na mabutit masama, kung yun po ay kanilang isinalang-alang habang sila ay nabubuhay, yun po ay nangangahulugang meron silang implicit faith sa Diyos. Okay? So yan po. Kaya ang ating pong eternal salvation ay hindi universal, hindi pangkalahatan yung tinatawag nating eternal life. Para lang po doon sa mga sumampalataya at mananatiling sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Yan. So yan po yung tinatawag nating dalawang effect ng ng ginawa ng ating Panginoon, yung universal effect ng ginawa ng ating Panginoon at yung particular na effect para naman doon sa mga sasampalataya sa ating Panginoon. So pagpalain po ng Panginoon ang ating napag-aralan sa gabing ito. At hiling ko po sa ating mahal na Panginoon na sana ay nakadagdag sa ating pong pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Na ang ating Panginoong Diyos ay tunay na mahabagin. Sa sandaling nagkasala si Adan, yung pong solusyon, yung tatanggap ng kamatayan na winarningan si Eva at saka si Adan, right? Yung tatanggap ng kamatayan in their behalf, si Jesus Christ nga, ay namagitan mula pa noong magkasala si Eva at saka si Adan. Kaya nga po nagpatuloy pa ang buhay ng tao dito sa lupa dahil sa ginawa ng ating Panginoong pagtubos sa atin. So, wag niyong isipin na parang natural lang itong may mga taong patuloy na nabubuhay tayo, patuloy na nabubuhay, bagamat tayo po ay na nagkakasala pa rin, right? Tayo ay hindi pa sakdal na nakasusunod sa ating Panginoon Kristo, ngunit patuloy po tayong nabubuhay. At iyan po ay utang na loob natin sa ating pong Panginoon Kristo na kumuha ng ating lugar sa harap ng Diyos. At yung ipinagagawa sa atin, yung dalawang bagay na ipinagagawa sa atin, perfect obedience sa kalooban ng Diyos at saka yung death for our sins. Yan pong dalawang yan na hinihingi sa atin na hindi natin talaga may pagkakaloob sa Diyos. Ang ating Panginoon Kristo ang nagkaloob niyan para sa atin. Kaya tayo ay maliligtas hindi sa pamamagitan ng ating ginawa, kundi sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Kristo para sa atin. Yan. Yan po ang ating mga katotohanan na sinariwa sa ating pong pag-aaral na ito.
Dahil ito po'y narinig na ng ilan sa inyo. Para doon po sa ngayon lang nakarinig, ito po ay karagdagang katotohanan na dapat ninyong malaman tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang pagtubos na ginawa para sa atin. Purihin po ang ating Panginoon at pagpalain tayong lahat sa atin pong mga natutunan ngayon tungkol sa Ebanghelyo at sa pangkalahatang epekto nito sa sangkatauhan at yung partikular na epekto nito para po doon sa mga sasampalataya sa ating Panginoon. Tayo po ay magwawakas sa isang panalangin. Dakila naming Diyos sa manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga nagdaang sandali na muli sinariwa ninyo ang katotohanan na dahilan sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo ay pinanatili niyong ang human life dito sa lupa. Hinayaan niyong dumami pa ang tao at binigyan niyo ng temporal life. At dito sa temporal life na ito ay may pag-asa pa ang mga tao ng eternal life kung sila ay sasampalataya sa aming Panginoong Jesucristo at sa pagtubos na ginawa niya para sa sangkatauhan. Palayan niyo po ang mga katotohanan ito, Panginoon. Ito nawa po ang lalong magpatibay sa aming mga pananampalataya sa aming Panginoong Jesucristo upang hindi kami matinag ng kahit na anumang pagsubok na dumating sa aming buhay. Amin pong hinihiling, Panginoon, pagpalain pa ang mga nananalabing sandali ng aming pagsamba sa inyo. Patawad kung saan po kami nagkulang at nagkasala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.